Hello guys! Welcome! So, collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung kanino itong mapipick up nating energy. So, be open-minded po. Hindi halos lahat ay makaka-resonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message. Kanino itong mapipick up nating energy. Give me the message. Kanino itong mapipick up nating energy. Okay, so start na tayo. So, dito start muna tayo sa Oracle Energy. Lumabas itong celebrate your wins. Then, a new days. Kung titingnan dito sa celebrate your wins, pwedeng meron ditong energy ng taong nakikita or sabihin natin napapansin yung mga achievements mo. Posible din nakikita ng tao na to na umaangat ka, mas nagiging successful ka sa ngayon meron siyang halong paghanga pero maaari ring may konting comparison ng inggit, okay? So, lumalabas din dito may bagong phase dito kasi na nangyayari sa buhay mo. Para kasi sa kanya, may pagbabago na nagaganap sa'yo or pwede ring nagsisimula kang muli, habang siya naman ay maaaring naiiwan sa dating situation. Okay? So, meron ganong tao sa buhay mo. Pwede itong ex, dating kaibigan, dating katrabaho, or pwede rin sa field mo, okay? Sa environment mo. Merong nakakakita ng success mo. Kumbaga, hindi mapigilan na nakakaramdam tong tao na to ng inggit sa'yo, okay? So, dito, may projection, then levity. So, ito yung pinaka nagpapakita, projections. Pero kung tutusin, yung iba sa inyo pwedeng pinoproject ng tao na to yung sarili niyang feelings sa'yo, okay? Kung naiisip, yung iba sa inyo, kung naiisip mo na hindi mo na to kailangan, maaring yun din yung dahilan kung bakit nakakaramdam to ng insecurity sa sarili niya. Kasi ramdam ng tao na to na parang baliwala na siya sa'yo, or pwede rin may sarili ka ng buhay or hindi mo na to pinagtutuunan ng pansin. Yung iba sa inyo pwedeng close friends mo rin to, or pwede rin dating kasintahan, yung bang tipong nawalan ka na ng pakialam dito. Pero kung tutusin dito sa levity, gusto ng tao na to na gumaan yung situation nyo. May desire to na tanggalin yung bigat, yung awkwardness ninyong dalawa rito, lalo na sa pag-itan ninyo, Para bang gusto ng tao na to na maging okay ulit yung atmosphere sa inyong dalawa, okay? So, dito, lumabas itong snow day and the grind. Kung tutusin sa snow day, pwedeng nakahang to or pwedeng nakapost. Yung iba sa inyo pwedeng
tahimik din to, okay? Hindi mabilis yung kilos, para bang may panahon siyang pinipili niya munang manatili muna na tahimik, okay? Or pinipili muna ng tao na to na mapag-isa. Lalo-lalo na sa background niya dito, no? Kung titignan mo, napakatahimik talaga. Pero kung titingnan dito sa the grind, no, yung iba sa inyo pwedeng focus siya sa mga responsibility, or pwede rin ikaw, ano, focus ka sa responsibilities mo, focus ka sa pera mo, sa sarili mong goals. Pero kahit may busy, ano, may mga bagay tungkol sa'yo na bumabalik sa isip ng taong ito. Okay? So, dito, no, lumalabas din dito sa the tarot. Lumabas si Knight of Swords and the Knight of Cups. Posible yung iba sa inyo pwedeng Gemini, Libra, or Aquarius to, or Scorpio, Cancer, or Pisces. Pero malakas dito yung Pisces. Meron akong nakikitang Year of the Horse yung iba sa inyo, no? So, gusto niya magsalita dito, or pwedeng itong tao na to gusto niyang kumilos pero magulo yung isip ng taong ito, okay? Maring may time na parang gusto niya pero umaatras siya dahil natatakot sa rejection mo. So, ibig sabihin, yung iba sa inyo, pwedeng past person mo to kasi may takot siya na ma-reject mo siya. So, malakas yung emotional imbalance sa inyo ng taong ito. May feeling siya pero hindi niya kayang kontrolin, or pwedeng pinapakita niya dito na maayos siya pero ang totoo, hindi. Okay? Mariring itong tao na to, merong tampuhan sa pagitan ninyo, okay? Nagkaroon to ng emotional frustration. Ayan. So, nakikita ko dito, may history na kayo ng taong ito. Kasi, alam mo yun, may takot siya eh. May takot siya sa rejection. So, lumalabas, Hierophant, then the Sun. Malakas din yung Taurus energy rito. Mukhang itong taong ito, no, minsan nagiging siyang seryoso dito, or pwede rin meron siyang expectation pagdating sa commitments, ano. Maaari rin ito yung klase ng taong meron siyang traditional mindset, or para bang gusto ng tao na to stable kung siya magkakaroon ng connection. So, lumalabas din dito, meron tao dito na hindi fully happy sa kanyang current situation. Kumbaga, hindi siya masaya. Meron siyang mga disappointment, or pwede rin may feelings na parang nawala yung kanyang kaligayahan, ano, lalo-lalo na sa pag-itan ninyo, okay? So, yun ba sa inyo, pwedeng hindi kayo nag-uusap hanggang ngayon, tahimik sa bawat isa, okay? So, dito, no, lumalabas si Five of Cups at itong si Page of Pentacles reverse. Posible yung iba sa inyo, meron kang kadiling dito na Taurus, Virgo, or Capricorn, Scorpio, Cancer, or Pisces, ano. So, dito lumalabas, ano, yung bang tipo na, ito yung malaking clue kasi, nanghihinayang. Nakapokus siya sa kung ano yung nawala sa inyo, kaysa kung ano pa yung natitira. Kumbaga, nakapokus siya sa mga nasira, pero itong Two of Cups, hindi niya nakikita. Nakapokus siya sa mga nawala. Pero kung tutumbukin niya dito yung Two of Cups, gagawa to ng paraan eh. Pero dahil nakapokus siya sa mga problema, hindi niya makita yung pang-resolba sa problema. So, nakikitaan ko rin dito, no, sa Page of Pentacles reverse. May pagkakataon na para bang gusto ng tao na to na gumawa ng pagkilos sa'yo, pero hindi niya alam kung paano nga ba sisimulan, ano. Maaring hindi siya financially stable, kaya hindi niya alam kung paano sisimulan. Or pwede rin malayo kayo sa isa't isa, walang pamasahe, hindi makatungo sa'yo, okay? Or pwede rin walang trabaho, ayan. Kaya dito, ano, hindi niya alam kung paano ka ba tutunguhan, hindi niya alam kung paano ka ba pupuntahan, okay? So, dito, meron ako nakikitang Aries, Leo, or Sagittarius. So, lumalabas din dito, no, yung bang tipo na nagpapalakas kasi dito yung energy ng ayaw niyang tuluyang matapos yung connection nyo dito, okay, sa the reverse. Kahit nakikitaan ko dito na merong tapos na sa isang chapter nyo rito, no, may bahagi sa kanya dito na para bang ayaw niyang tanggapin yung mga nangyari sa inyo. Para bang ayaw niyang tanggapin or ayaw kanyang mawala rito, okay?
So, lumalabas dito, no, may instability or pagkasira ng dating sense or security sa inyong dalawa, no. Kung dati parang close kayo or pwedeng okay yung relationship ninyo, ngayon lumalabas na hindi niya maramdaman yung dating connection na meron kayo. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, no, meron ako nakikitang Six of Pentacles and the Knight of Wands reverse. So, dito, no, hot and cold yung energy ninyo, okay? Minsan, meron tong gustong gawin, para bang gusto kang lapitan, tapos minsan, bigla naman siyang umaatras. Maaari rin ito yung klase ng tao na parang impulsive noon, pero ngayon, hindi niya alam kung paano ba maging consistent sa'yo, okay? So, nakikitaan ko dito, no, para siyang pakuli-kuli, urong-sulong sa kanyang mga nararamdaman. Ayan. So, dito, no, sa Six of Pentacles reverse, may imbalance na nangyayari sa inyo. Merong feelings dito na para bang yung iba sa inyo, para bang ikaw na lang yung nagbigay sa taong ito or siya lang yung tumanggap ng tumanggap, no? Merong ganito dito, okay? Kumbaga, masyadong naging mapagsamantala, ganun. Ito lang nakikita ko. Kumbaga, marami kang ibinigay, kabaliktaran sa kanya. May unresolved issue na nangyari sa inyo ng tao na to tungkol sa effort, okay? Para bang hindi siya nag-effort sa'yo. Pwedeng ikaw, ginawa mo yung paraan mo para mag-effort sa taong ito. Pero ang kinalabasan hindi pa rin siya nag-effort sa'yo, okay? So, nakikitaan ko dito, Page of Cups at itong Siton, Ten of Swords. Kumbaga dito, ito yung card na parang napaka-soft lang ng iyong nararamdaman. May desire na mag-message, mag-apology, or pwedeng magbigay ng maliit na emotional gesture. Pero lumalabas dito, pero kahit alam niya, okay, na naging masakit yung ending ninyo, yung iba sa inyo, pwedeng sobrang sakit nang nangyari sa inyo, no? Ito yung energy ng taong alam niya na nasira lahat. Alam niya na nawala ang lahat. Maring itong tao na to, nakakaramdam siya ng guilt dahil sa mga kasalanan ginawa niya sa'yo. Okay? So, alam naman niya, marami siyang pagkukulang dito. Alam niya yon. So, meron ako nakikitang Pisces, Year of the Pig. Iba naman sa inyo, Gemini, ang dami niyang mga ginawang pagkakamali, ganon, sa buhay ng taong ito sa'yo, ganun. So, nakikitaan ko dito, kumbaga, kung kanino man ito tumutukoy, yung iba sa inyo malakas kasi dito, yung energy ng, yung bang tipo na taong may history na talaga sa'yo. Hindi kayo nagkaroon ng maayos na ending, okay? Yung iba sa inyo, hindi naging maayos yung ending. Pwedeng nagkaroon ng masakit na pananalita or sobrang sama ng loob, okay? So, nakikitaan ko dito, hindi pa siya fully nakaka-let go. Hindi naman ito random na admirer lang, pero nakikitaan ko dito, pwedeng dati mong ka-close na kaibigan, or pwedeng romantic connection before na may unfinished emotions sa inyo, okay? So, alam ng tao na to na tapos na talaga yung nangyari sa inyo, pero alam mo yun, hindi pa rin siya emotionally na makaalis sa kanyang nararamdaman. At dahil lumabas yung Knight of Swords dito, kumbaga, nakikitaan ko dito na itong Knight of Wands at itong si Knight of Swords dito, okay? Kumbaga dito, posible na para bang gusto niyang kausapin ka, pero nagdadalawang isip, natatakot. Inconsistent kasi yung approach ng tao na to. Hindi ba tuloy-tuloy? Hindi ba magtiyaga na suyuin ka? Para bang, halimbawa, chinat ka, tapos nag-reply ka, okay na yun, mga ilang araw, hindi ulit magme-mensahe sa'yo. Ganon. Ganon siya. Kapag nakikitaan ko dito, someone from the past, okay? Someone from the past na may pagsisisi din, Kumbaga, itong tao na to, pwedeng nagmamasid pa rin hanggang ngayon, tinitingnan kung ano yung nangyayari or nagaganap sa buhay mo kahit malayo kayo sa isa't isa. Kung tutusin lumalabas talaga na may distance sa inyong dalawa. Okay, ayun, ito lang nakikita ko. Ayan, thank you for watching. Love and peace.